tayo ulit, tapos batiin yung katabi nyo. Yan. Tapos ganun din, tingin kayo sa camera, batiin natin mga nasa online. Hello po. Yan. Praise God for you. Actually, I'm so blessed to see you, all of you, no, in this place. Bakit? Ang init. It's so hard to come. Tama? And yet you chose to come because you want to worship the Lord. Pwede tayong magpuri ulit, isang pasasalamat sa Panginoon. Father God, we thank you, Lord God, for gathering us together in this wonderful place where we can worship you freely, O God. Lord, thank you, Lord, na kahit mainit sa labas, naka-aircon kami. Thank you, Lord, for your provision. Panginoon, for those who are far from this place, Lord, for those who are sick, for those, Father God, who are working, thank you that you gave them, Father God, a platform where they can watch online. Thank you for your provision. But for those who are sick, I pray for your healing in the name of Jesus. Thank you, Lord, our God, that you are the God, Panginoon, that cannot be confined by distance, O God, even by place, because you are everywhere. So I pray, Lord Jesus, to allow your Holy Spirit to move freely in our midst, O God, to accomplish your will and to speak to each and every one of us and to bless every family we represent. Thank you, Lord, for your goodness. In Jesus' name, hallelujah. Amen. Amen. Praise God. Sige po, pwede tayong maupo. Thank you, Lord. Ang ganda-ganda po, we are now continuing our series on Alpha and Omega. And last week, nakita natin that God is indeed so good. At alam niyo po, He never changed, no? God never changes, no? From beginning to end. Bakit ko nasabi? Because He is the great I am. When He introduced Himself to the people of Israel, sabi niya, remember this, I am who I am. Thus you shall say to the sons of Israel, I am has sent me to you. Just to remind all of us, God is present, always present. Kaya kahit noon, I am. Ngayon, I am. And tomorrow, I am. He never changes. Diba? Ang sarap nun. Kasi even if we do feel na parang iniisahan tayo ng mga tao, we do feel na parang ang sama-sama na ng ating kapaligiran, na parang hindi nakikita ng Diyos. Sasabihin lang ng Diyos, hindi pa rin ako nagbabago. I still have the last laugh. Ako pa rin nasa akin pa rin ang huling halakhak. Nasusundan po natin. Maaring nakita nyo para ang daming mga taong hindi nagkakaunawa ng kanilang mga pinaggagawa. And yet, thank God because He is our Lord. And He is our Father. And na-remember nyo last week, He is our sweetheart. Di ba? Kaya mga kapatid, kung meron po kayong bakanting upuan, pakitaas ng kamay ninyo dahil marami pong mga nakatayo so they can easily see you ano po yung mga bakante at pwede lang kayong tabihan. Huwag niyong higaan, upuan. Okay? Sige po. So, ito pong napakagandang bagay. And just to review, yung sabi ni A.W. Tozer, ang ganda-ganda, He is immutable. Ibig sabihin, He never changes. Which means that He never changed and can never change in any smallest measure. Kahit sa pinakamaliit na bagay, hindi siya magbabago. To change, He would need to go from better to worse or from worse to better. Kung magbabago siya, dapat siya ay bubuti o kaya sasama. And He cannot do either. Hindi pa pwede. For being perfect, dahil nga siya po ay ganap na, perfect na, He cannot do. Sabi niya, He can never become more perfect and He can never become less perfect. Tama? Kasi perfect na siya eh. Kaya He would be less than God if He does. Kaya hindi uubra yun. Kaya si God, praise the Lord, na yung Diyos na nakilala ko, hindi siya nagbabago. Now, ito pa pong importanteng bagay. No, kung naalala nyo, kaya hindi siya nagbabago, yung character niya hindi nagbabago, yung salita niya, mapapanghawakan natin, di ba? Yung layunin niya hindi nagbabago, yung pangako niya, talagang makikita natin matutupad kasi yung pagmamahal niya hindi nagbabago. Now, sa Africa po, nagkataon po, ito, nakikita niyo yung larawan na yan? Ano yan? Yan ang likod ng zebra. Ha? Bakit likod din nakaharap? Kasi ang mga leon at tigre, pag nanguhuli sila ng kanilang mga prey, if they are to hunt,
Gusto nila, they hunt yung may element of surprise. Okay? So, ang ginawa ng mga Africans, kasi pupunta kasi yung mga leon sa likod. Kung nakaharap yan, may mata, hindi sila doon naharap, kailan sa likod, para may element of surprise. So, ang ginawa ng mga Africans, para makaligtas sila doon sa mga leon na ito, nagsusuot sila ng maskara na parang may mata or muka sa likod. Naka nyo? As if they are all-knowing. Di ba? Kasi alam nila lahat, kahit nasa likod. And alam niyo po ba, si God hindi niya kailangan ng maskara. He is indeed all-knowing. He knows our past, our present, and our future tendencies, and yet, He loves us just the same. Nasusundan ninyo? Kaya nga yung love niya is unfathomable. Diba, hindi mo masukat. Parang nung minahal ka niya, minsan nagdududa tayo, mahal pa kaya ako ni God? Ano ka ba? Nung minahal ka ng Diyos, wala ka pang napatunayang anything na mabuti para sa Diyos. Now that you are His child, will He change loving you? Obviously, hindi. Tama, mali? Hindi na magbabago yung pagmamahal na yun. Don't ever think na si God kapareho ng asawa mo na nagbago ng kanyang pagtingin sa'yo. Dahil na-discover niya na humihilig ka sa gabi. Nasusundan? Pero ang Diyos hindi. Alam niya nang humihilig ka. Kahit sa during service. sorry. Nagising ka tuloy. Anyway, balik tayo. So, ganun yung pagmamahal ng Diyos. Kaya, ito ngayon ang tanong. Di ba? Ano ngayon? Okay po? Kaya nga, ang tanong ni Lord para sa ating lahat ay, do you love God? Kasi yung Diyos nagmamahal sa'yo. Ikaw, mahal mo ba siya? Tanong mo yung katabi mo, mahal mo ba siya? O, di ba? Now, bakit importante yan? Alam niyo, may nagtanong kay Jesus, anong pinaka-importanting kautusan ng Panginoon Diyos? Would you believe, ang sagot ni Jesus ay ganito? Sabi niya, tingnan niyo ha, Jesus answered, ang pinaka-importante ay ito, you shall love the Lord your God, and with all, look at the words, with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. O, tingnan mo yung katabi mo. All might ba yan? All strength ba yan? All your heart ba yan? All attention ba yan? Tingnan nyo. Hindi nga kayo sumusunod eh. Di walang all. Naintindihan nyo magsabihin? Para kay God yan hindi para sa atin. And the second is this, you shall love your neighbor as yourself. There is no other commandment greater than this. Hindi mo pwedeng paghiwalayin. Bakit? Sabi nga ni C.S. Lewis, ang ganda-ganda. When I have learned to love God better, pag nalong napapamahal kay God, sabi niya, than my earthly dearest, kesa sa mga bagay na mahal ko sa lupa, sabi niya, lalo kong mamamahal yung mga mahal ko sa lupa dahil mahal ko si God. Sa totoo lang, naalala niyo ito, kinento ko na sa inyo ito. Tinanong ako ng asawa ko noon, kung hindi tayo Christian, paano kaya tayo ngayon? Sabi ko, palagay ko, nakakulong na ako. Bakit? Napatay na kita. Ngayon, dahil mahal ko si God, na mahal ko yung earthly dearest ko lalo. Kaya hindi kami nakakulong. Masaya kaming magkasama sa bahay. Nasusundan niya, big sabihin, kahit sa trabaho, kung mahal natin si God, magugulat kayo, pati trabaho natin naapektuhan at napapamahal tayo sa ating mga ginagawa. Amen po ba tayo dyan? Kaya yung akala mo nga hindi, dahil dami akong trabaho, wala akong oras dyan. You're wrong. The more you love God, the more you will love your earthly dearest. Now, ito pang sabi ni C.S. Lewis, when first things are put first, second things are not suppressed but increased. Hindi yan napipigilan, lalo pang lumalago at yumayabong. Kaya nga, ang tanong ulit ay ito, do you love God? Diba? Kasi ang ating bansa, mahal natin yan eh. Kaya lalo lang natin ito mamamahal kung mahal natin si God. Ngayon ang tanong, paano ba magmahal kay God? Paano ba magmahal? Alam niyo bang may bagong bayani sa Pilipinas ngayon? Ang tawag sa kanila ay OFW. Kaya, paano magmahal kay God? Remember, OFW. Okay tayo?
ang mga bagong bayani. And I pray, nakikita niyo ba yung OFW dyan? Ba't hindi lumalabas? Sa computer ko lang. Sayang, no? Hindi niyo nakita yung graphics. Kita? Ayun, ang ganda, oh. Dito pangit, no? Bale, wag niyo to. Doon kayo tumingin. Di ba? Ngayon, tingnan natin yung word na obedience. Now, bakit obedience? Sabi sa John, sabi ni mismo ni Jesus, if you love me, you will keep my commandments. Alam nyo, maraming tao, ang mahal ko kayo, Lord. Parang mga bata yan eh. Mommy, I love you. Daddy, I love you. Tapos sasabihin ng mommy, sige, magugas ka na ng plato. Ay, yan, ako na naman magugas. Parang kanina lang I love you eh. Nung sinasabihan na, nung may inuutos na, biglang wala na. Alam nyo, sa totoo lang, itong salita nito na sinabi ni Jesus, siya lang talaga naman dapat ang pwede magsabi niyan. Kasi unang-una, His love is perfect. Tayo, if you say, oh, you love me, at you follow me, hindi ko pwedeng gawin yon kasi medyo mixed yung aking love. May selfishness yung love ko eh. Kaya nga, di ba, yung mga iba nalalaglag sa tukso. Kasi pag sinabi niya, oh, mahal mo ako, oh, sige. Dun. Bibiglang liko ka agad. Hindi totoong pagmamahal yun. Selfish yun eh. Nakuha nyo? Kasi totoong pagmamahal, iniisip niya yung kapakanan ng kanyang minamahal. So, si God, iniisip niya yung kapakanan natin, kaya sabi niya, you obey my commandments kasi my heart is always for you. I'm thinking the best for you. Hindi ko iniisip yung ikasisira mo. Hindi siya selfish God na iniisip niya yung sarili niya. Kaya yung Diyos natin hindi binubuhat. Siya ang nagbubuhat sa atin. Naintindihan po? Kaya ang amazing part nito, kaya sabi ni God ulit, si Jesus ulit, pinalop niyan, He who has my commandments. Alam niya ito, naangkin niya yung utos ng Diyos and keeps them is the one who loves me. And he who loves me will be loved by my Father and I will love him and will disclose myself to him. Itong amazing part, the more you obey God, the more you love Him, then the more He will disclose Himself to us. Kaya marungkot kayo kasi maraming tao, we don't obey God because we don't know God. In fact, yun ang salita ni Pharaoh, remember? Why will I obey God, your God? I don't know Him. Maraming tao kaya hindi sila sumusunod because they don't know God. But I'm telling you now, if God is real to us and we had an encounter with God and we become His followers, for sure we will follow Him. Imposibleng hindi. Kung ako lang pasusunurin, kung hindi lang nakilala ko si God and He disclosed Himself to me, I will not also follow God. Pero the mere fact that He disclosed Himself to me, sa totoo lang sobrang gracious ni God that He allowed me to know Him. Kaya ganun din ang challenge and yun din ang desire and prayer ko para sa ating lahat. Don't be a religious person. Have an encounter with God and understand na talagang you obey Him and God will disclose Himself to you. At pag pinakita mo si God, you will say, Lord, there is none like you. There is none like you. Hindi yun napipilit. Kahit kantahin natin ng paulit-ulit, there is none like you. Kahit ulit-ulitin natin yan. If you have not encountered God Himself, hindi yan magiging totoo. Nasusundan po natin. Kaya nga, we need to obey God by saying, when God says, come, you come. Then He will disclose Himself to you. Little by little. Kita natin yan sa kwento, even in the Old Testament. Yan ang kwento ni Abraham. Sabi rito, now it came after these things that God tested Abraham and said to him, Abraham, and He said, here I am. Now listen to this. Now it came after these things. You need to understand this. Pagbasa nyo yan, tayo lang nakakaalam that God is testing Abraham. Are you following? Abraham had no idea that he was being tested. Ang alam niya lang, here is God calling him, Abraham. And excited siya, here I am, Lord. Di ba? Because he knew God. Because now, it came after these things. Ano ba yung mga these things na yan? Ang daming nangyari na sa buhay niya. Kung mag-isa sa salta ngayon, ang dami ng ganap. Pero para makita nyo lang yung immediate, yung chapter 21 pa lang, ang dami ng ganap. Nanganak si Sarah. Ano? Si Sarah nanganak. Oo, sa edad na 90. Nanganak pa. At noong mga panahon na yun, 100 na si Abraham. Malaking balita yan. Di ba sino dito mga 90 years old? Wala, no? 75.
Di ba? Yun, himala na yun. Kaya nga nagkakabiruan yung mga nauna mga usapang joke ng mga Pinoy, di ba? Ang lola ko, ang lakas. 75. Nagbubuhat ng 2 balde ng tubig. Wala pala yung lola mo, mahina. Yung lola ko, ang lakas. Hindi lang balde, sako ng bigas. Binubuhat, 10. 85 na. Ang hihina ng lola nyo. Ang lola ko, 100 taong gulang na, nasa ospital. Uy, nasa ospital anong pinagmamalaki mo? Nanganak kambal. Di ba? Ang lakas. Naintindihan nyo ibig sabihin? Yan. Dito biglang, what? Sarah nanganak? Nasa chapter 21 yan. At nung lumaki na at natuli na si Isaac, ang edad na 8-day-old. Tinuli. Pagkatapos, nung na-win na siya sa pagsaka, parang ang tawag doon, the winning stage ba? When he was win. Yun. Ha? Ano po? Nahawan? Naawat na sa pagsususo. Ganun ba yun? Okay, so nung naawat na, mga 2 years old or 4 years old, nagkaroon ng matinding pista. At pagkatapos, pinag-iinsulto pa naman ni Ismael. Si Ismael at that time, mga 13 years old na. Pinag-iinsulto, nakita ng nanay na si Sarah. Naggalit. Sabi niya, walang dapat namamanayan sa atin. Hindi mahatian ang anak ko. Palayasin mo sila. Ganyan. So, siyempre nasaktan si Abraham. Kasi si Abraham, anak niya pa rin yun Nasaktan. Pero ang bait ng Panginoon Diyos, si Abraham, lumapit sa Diyos at in-encourage ang Diyos. Sabi niya, huwag ka ma-distress. Sabi niya, makinig ka kay Sarah. Sabi niya, dahil yung anak mo, si Isaac, yan ang magiging pagpapala ng iyong halinlahi. So, blessed na blessed siya. So, pinapunta niya na. At dahil doon, diba, naglipas ng ilang panahon, ito yung pinaka-amazing part. Ito po, Now, yan na. Sa Genesis 21, it came about at that time that Abimelech and Pichol, the commander of his army, spoke to Abraham saying, God is with you in all that you do. Now, kung kayo po, may lumapit sa inyo, alam mo, napansin ko, talagang sa lahat ng gawin mo, kasama mo si God. Ano magiging palatandaan na kasama niya si God? Lahat ng gawin mo, nagtatagumpay. Tama ba? Lagi kang masaya. You're so blessed. Lagi kang nag-umaangat. Kaya kita namin, kasama mo si God. Paano ko nakakatiyak? Sabi niya, God is in all. Now therefore, swear to me that hereby God, that you will not deal falsely with me, or with my offspring, or with my posterity, but according to the kindness that have shown to you, you shall show to me and to the land in which you have sojourned. Nayamang di ka na, dito ka na naninirahan, wag mo kong iisahan Ibig sabihin, pinagpala ka na ng Diyos, dapat wag mo kaming iisahan Nakuha niyo yung kwento? So, big sabihin, sobrang blessed to si Abraham. Ngayon, kaysa sobrang tuwa ni Abraham, ano sabi ni Abraham? Nagtanim siya ng tamarisk tree sa Beersheba at tinawag niya sa pangalan ng Panginoon Diyos na Everlasting God. Napansin niyo, God is revealing Himself to Abraham as he was always obeying the Lord. Nakuha natin. So he was disclosing himself to Abraham. Siya ang tawag sa kanya, Everlasting God. Ano ibig sabihin yan? Hindi ito nagbabago. Forever to. Tama? Sobrang blessed. And kaya naman, nang nanirahan na siya sa Philistines ng maraming araw. So, in other words, mula nung nanganak si Sarah, mga 25 to 30 years later, eto na. Now it came about after these things. Nakuha nyo? Alam niyo mga kapatid, meron ako tuturo sa inyo. Kung minsan blessed na blessed kayo sa buhay, huwag kayong magulat. Bigla kayong matetest. Pag ikay blessed, may test. Naintindihan? Kaya hindi ba kayo nagtataka sa parang, ang saya-saya mo ngayon, biglang, pang, may balita. Tanggal ka na raw sa trabaho. Bakit? Diba? Ang saya-saya doon, nagsiselebrate ka ng birthday. Biglang, ay, namatay yung kaklase mo. Parang, napansin niyo ba yan? Pamilyar ba kayo sa buhay niyo?
Na-experience yun na? Oh, tama. Talagang, yes, sabay-sabay sila. Oh. Ang galing. Di ba? Bakit? Kasi totoong-totoo. Di ba? Totoong-totoo. Kaya, minsan, sinasabi lang, mahirap maging blessed ha? Kasi wag, hindi totoo yun. The reason why God is doing that, because God wants you to be promoted. In every test, it's a day of blessing. Baligtad. Bakit ko sinabi? Sino sa inyo gusto matest? Siyempre, gusto mo? Iba ka. Ako, ayoko magpa-test ha. Hindi, yung mga katulad mo, matatalino yan, madalas. Kasi sa eskwelahan, pag nag-aral at matatalino, gustong-gusto yung test. Pero yung mga hindi nag-aaral, mga medyo mahina ang ulo, hindi gusto yung test. Marami sa atin ganun. Kaya ayaw natin, tama? Ayaw natin, naintindihan nyo? Okay, so, ito na. Pero yung test na yon, importante yon. For example, hindi ka magiging abogado kung hindi ka magte-take ng exam. Tama? Hindi ka pwedeng maging CPA kung hindi ka magte-take ng board exam. Hindi ka pwedeng maging doktor kung hindi ka magte-test. Tama ba? So promotion yun. Sa bawat tagumpay, kaya tatandaan nyo to, when you are going through testing in life, it's an opportunity for victory. Okay ba yan? Sino sa inyo may pinagdadaanan ngayon? Ipasa mo yan. It's an opportunity to win. Tingnan, ang puso ng Diyos, whenever He tests His people, it is for them to be given an opportunity to win. Yun ang puso ng Diyos. Hindi ko inimbento yan. Mismo si Pablo nag-a-agree sa akin. Sabi ni Pablo, no temptation, no test, no trials has ever taken you, but such is common to man. Bakit? Kasi pag may testing, minsan siguro paisip mo, ako lang ata nahihirapan dito, ako lang ata tumadaan dito. Di ba kahit sa exam, di ba, feeling mo, paano ikaw lang yung walang masagot? Hindi, pati yung katabi mo kasi kumukopya lang sa sayo. Di ba? Di ba? Hindi. Pero sabi ganun, huwag mong isipin na nag-iisa ka sa testing. Pag may problema tayo, minsan naisip natin tayo lang nag-iisa eh. Pero sinasabi ng Lord, hindi. It is common to everybody. Okay ba yan? O, tuloy pa tayo. And God, look at the words, is faithful who will not allow you to be tempted beyond what you are able. Hindi ka ilalagay sa isang pagsubok na hindi mo kaya. Di ba, grabe naman, dahil tapat ang Diyos. Dahil siya'y makapangyarihang Diyos, hindi nagbabago, hindi kanya ilalagay sa sitwasyon na hindi mo kakayanin. Di ba? Inaantok ka na? Kaya mo yan. Hindi ka nilalagay ng Diyos sa sitwasyon ng ganyan na hindi mo kaya. Huwag mong hayaan na manalo yung antok. Kaya mo yan. Naunawaan po? Okay. Now, tingnan nyo pa, tingnan nyo. Sabi niya, but with the temptation will provide the way of escape also. Yung mismong tukso, magbibigay pa rin ng paraan para makatakas ka. And that you will be able to what? To endure it. Amazing. Bibigyan ka na, para ano? Para mag-endure ka. Ibig sabihin, para magtagumpay ka. Kaya ang puso ng Diyos, sa pag mayroong pagsubok, hindi para matalo, kundi para tayo'y manalo. Alam nyo, nung ako po ay nasubok ng Diyos para ilagay ako sa isang kulungan, ilagay ako sa isang lugar, yun ang taglay-taglay kong natutunan sa Diyos. Nung gusto ko na magpakamatay, yun ang sinasabi ng Diyos sa akin, ano ka ba? Ba't ka magpapakamatay? Nakalimutan mo na ba yung sitwasyon mo ay para ikay manalo? O, naintindihan? O, sabihin mo sa katabi mo, yun, ano man problema mo para manalo ka. Hindi para matalo. Kaya tinan nyo ang sabi ni James. Si James tinan nyo, sabi niya, kaya naman, ituring ninyong magalak kayo. Sabi niya, mga kapatid, sabi niya, pag nakaharap kayo ng maraming uri ng pagsubok, ito problema. Yung pagsubok, hindi minsan mag-isa eh. Marami, various trials, di ba? Ang dami. Alam mo kasi yung pagsubok na yan, mahilig magyaya ng barkada yan. Pag may problema, tapos siya, uy, dito tayo! Nagyayaya pa. Tapos pag nagyayayan, minsan tumatambay. Nag-i-enjoy sila. Parang ayaw agad umalis. May mga pagsubok na umaalis agad, pero maraming pagsubok nag-i-stay. Parang enjoy na enjoy sila sa'yo. Kaya parang nasasabi mo, parang pinanganak ata ako sa
pagsubok ka o sa kapigatian. Hindi totoo yun. Kaya lang sabi ng Lord, pinaalaw niya yon para subukin ang ating pananampalataya na magpuproduce ng endurance. Biro mo, lalakas ang iyong resistensya. Ang galing, no? And sabi niya, and let endurance have its perfect result so that you may be perfect, complete, lacking in nothing. And iba yun ang gusto natin, yung wala na tayong kakailanganin. Sino sa inyo mabuhay na wala nang kailangan? Ang gusto ay mabuhay na wala na tayong kakailanganin. Lahat well provided. Sino? Pakitas kamay. So lahat ng hindi nagtaas ang kamay, gusto nyo lagi kayo may pangangailangan. May God bless you with that. Pag-isipan nyo mabuti. Bakit? Ito, isipin nyo, once we are trained, wala kang kakailanganin. Yun ang sinasabi ko sa inyo, kahit sa buhay ko, tuwan-tuwa ako. Kaya I always feel that I am the richest man in the world. You know why? Hindi ko kailangan mag-worry sa pera. Hayaan mo yung pera mag-worry sa akin. Bakit? Nakita ko na yan sa Lord eh. Nakita ko na eh. Pag walang pera, di wala. Problema ba yun? Di ba? Pag may pera naman, o di meron, ano gagawin ko ngayon? Tuturuan ka ng Diyos paano gagawin. Nakuha ninyo? Di nyo papansin, sa Amerika, ang kinikita nila noon, 100, 1 oras, 100 dolyar, that's only what, mga 6,000 pesos or 5,600 pesos. Tapos pag nawalan silang trabaho, no money, I don't have any job. Sa atin, pag sinabi mong, wala akong pera, may bago ba? Noon pa yan! Diba? So, hindi ka natutulala na magpapakamatay na ako, wala akong pera. Hindi. Parang kayang-kaya kasi sanay na tayo. O, di ba? We are lacking in nothing. Are you following? Kaya, balik tayo dito. Ganon din ang sabi ni kay Peter. But if, sabi niya, kung sakali lang tuloy ko lang to. Kung sakaling hindi mo na alam gagawin mo, kasi pastor, hindi mo naintindihan, hindi ko na alam gagawin ko. Sa dami kong problema. Saan ka naman nakahanap ng Diyos na nagsabi pang ganito? Kung hindi mo na alam gagawin mo, tumawag ka sa akin, humingi ka sa akin, bibigyan kita, hindi ka nasusumbatan. Hindi ko sasabihin sa'yo, kasalanan mo yan. Kaya ka nagka-problema ganyan. Nag-asawa ka na maaga, bahala ka. Walang ganun. Sabi ng Lord, kailangan mo tulong, alika. Humingi ka ng tulong, bibigyan kita ng talino. Pero makinig ka mabuti sa sasabihin ko kung ano gagawin mo. Okay po? Huwag ka basta-basta nag-i-invest kung saan-saan, mai-scam ka. Makinig ka sa sasabihin ko, ha? Huwag ka basta magbigay click ng click kung saan-saan. Makinig ka mabuti sa akin. Naintindihan po? Hello? Kaya yun ang sinasabi ng Diyos. Now, si Peter, ganun din sabi niya, masaya ka. Sabi niya, bakit? Sabi niya, if necessary, kung kailangan, you've been distressed by various trials. Sabi niya, that the proof of your faith being more precious than gold, which is perishable, even though tested by fire, may be found to result in what? In praise, glory, and honor at the revelation of Jesus Christ. Di ba, lagi mo isipin, pag natawid ko to, and at the revelation of Jesus Christ, siyempre, ibang commentators sabihin nila, it is to glorify Jesus. Hindi, sabi niya to, Jesus Himself will give you praise, glory, and honor. Amazing, no? Parang, sino naman ako para bigyan pa ng award ng Diyos, para i-recognize pa ng Diyos? Kasi, siya ang nagbigay sa iyo ng pagkakataong magtagumpay. Siya nagbigay ng test eh. Tama? Okay, now, balik tayo kay Abraham. Sabi niya, okay son, take now your son, your only son whom you love, Isaac. Kasi pag may pagsubok, parang ang hirap ng sumunod, no? Pero now that God is testing Abraham, look at this. Sabi niya, ito si Abraham, he had to obey the Lord. But when you obey, listen, this is something very important. When you obey carefully. Tingnan niyo instruction. Take now your son, your only son, whom you love, Isaac. Sinong dadalin? Yung anak, hindi yung asawa, hindi si Sarah, kundi yung anak mo. Yung kaisa-isa mong anak, si Isaac. Lord, di ba may anak pa siyang Ismael? Hindi siya ang pinakukuha ko. Kaya sa akin, hindi siya yung anak mo. Siya, anak niyo yun dahil ginawa niyong paraan. Pero wala na siya. Remember, pinaalis mo na siya. Kaya si Isaac na lang. Sa promise ko, sa covenant ko sa iyo, si Isaac ang anak mo. Your only son.
Okay? So wala kang ibang hahanapin. Your only son. At ang sabi niya ganoon, and you will go to the land of Moriah. Hindi kung saan saang bundok. Sa Moriah. Okay po? Tapos sabi niya, and offer there as a burnt offering. Hindi niya pinapapatay si Isaac. Pinapa-offer niya as a burnt offering. Naintindihan niya ibig sabihin? Ganito yan. Kasi kung papasahin natin yan, ang una nating isipin, skandaloso na bang utos to? Pero papapatay yung anak. Hindi. Hindi mo naintindihan. Yung pag-offer ng burnt offerings, unang-una is something na alam nilang ginagawa nila palagi. Okay po. Kaya naman, maging lalagpas ko lang sandali. Maging si Isaac, alam niya. Sabi niya sa tatay niya, tay. Sabi niya, andito ko anak. Sabi niya, bakit? Sabi niya, tingnan ninyo, may apoy, may kahoy. Sabi niya, asan yung tupa? Para sa burnt offering. So alam niya, ginagawa nila palagi. Tama ba? Uy, tinulugan ako. Ginagawa nila palagi, alam niya. Kaya you have to be very careful. At hindi lang yon. I-offer mo yung human sacrifice. Now, listen to this. Ito, wala pa yung law. Wala pa yung law. So, it was something common sa kultura nila to offer burnt offerings to their gods. Not only to God, but to their gods. At kaya lang, God is different from the other gods. Pero at that time, hindi pa masyadong malinaw yan kay Abraham. Hindi pa masyadong malinaw. Pero later on, sa panahon na ni Moses, remember, flashback na to panahon ni Moses, alam na nila yun kasi there were some who are offering their daughters and sons as a burnt offerings. Kaya sabi ng Lord, huwag niyong gagawin yan. Saan ko nakita? Tinan niyo, sa Deuteronomy, you shall not behave thus toward the Lord your God, for every abominable act which the Lord hates they have done for their gods. For they even burn their sons and daughters in the fire to their gods. So most probably at that time, si Abraham, wala pa siyang naintindihan na abominable yun. In his mind, ginagawa rin niya sa ibang pananampalataya, marahil, my God is also the same. Nasusundan niyo? Nasusundan niyo ba? Bakit nila pinapractice yung ganyang bagay? Now, babalik tayo dyan ulit. Balik tayo sa sa utos ni Lord. Kaya sabi ko sa inyo, kaya importante that when we obey carefully. Kaya sabi ganyan na instruction niya kay Joshua, this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous. Look at the words. Ano mangyayari sa'yo? Mananagana ka. At magtatagumpay ka. Now, tanong ko sa inyo, sino gusto niyo managana sa buhay? Yan ang gusto ng Diyos para sa'yo. Sino gusto magtagumpay sa buhay? Yan ang gusto ng Diyos para sa'yo. Pero anong gusto mo gawin? Sabi ng Lord, mahalin mo ko. Paano? Obey. Carefully. Now, tingnan niyo sa atin. Binigyan tayo ng instruction ng Diyos. Naniniwala tayo na mahal tayo ng Diyos, gusto tayo managana. Pero ilan sa inyo, nagbabasa ng inyong Bible every day. Biglang nakatingin ng iba. Meron bang ganun? Sabi niya dito that you shall meditate it day and night pa that you will be careful. Hindi yung magbabasa lang. Inuunawa mo ng mabuti para maintindihan mo paano sundin. Tama ba yan? Di ba kaya parang kapag nakikinig tayo dito sa message, pinakikinggan natin, iniisip natin mabuti para alam natin paano sundin. Yun ang sinasabi ng Panginoon Diyos. Hindi yung nagpapadagdag lang tayo ng kaalaman, sabi, ang dagdag na alam ko. Hindi. Para sundin. Kaya nagtataka tayo, minsan wala nangyari sa buhay natin kasi hindi natin sinusunod. Kaya sabi ng Lord, the blessing of being prosperous and successful is in our obedience, in a careful application of what we have learned from God. Now listen to this, God wants you to be successful. God wants you to be prosperous. But you have to obey. Bakit? Because the prosperity now is not based on the wealth of the magnitude of your possession, but yung love mo sa Diyos, yung word niya in itself brings prosperity in your heart. Kasi ito ang totoong blessing. Yung kahit anong circumstansya, masaya ka. Kaya I've learned to be content, whether in want or in abundance. Natutunan niya. Bakit? Kita niya sa salita ng Diyos, hindi siya nagbabago.
Nakuha niyo po? Kaya I challenge you, don't just read the Bible for the sake of being able to finish it in 1 year. Read it to carefully obey, that we may know Him more. Kaya nga nasarap pagbasa ng Bible pag nakikilala mo lalo si God at nakikita mo yung gusto niyang pagawa sa'yo. Nakaka-amaze. Kasi papakita ko sa inyo sample. Ito lang mismo. Itong balikan natin si Genesis ha. Para maintindihan natin. Tingnan nyo. Take your son. Alam niyo nung unang binasa ko to? Iskandalosong utos to. Kung panahon natin to, makukulong si Abraham. Pagka ginawa niya talaga to, makukulong siya. Bakit? Murder yan. Kahit sabi mo pang worship yan, murder yan. Tama, mali? Hello? Kaya nung binasa ko yan, dito, papakita ko sa inyo paano ko carefully. Lumuhod talaga ako sa Diyos. Sabi ko, Panginoon, paano to? Alam nga naman mag-utos ka ng hindi makatarungan. Parang mali eh. Tapos sabi ng Lord sa akin, tingnan mo, kanino yung utos na yan? Kay Abraham. Alam mo ba yung buhay ni Abraham noon? Hindi. Hindi ka pareho ng buhay mo ngayon. Ay, oo nga. Kaya nonsense sa'yo, may sense kay Abraham. Paano yung mga nagbasa? May sense sa mga taga-Israel na kagagaling sa Egypt, nung mabasa nila to, walang sense sa'yo. Kasi hindi mo alam yung kailang pinagdadaanan. So balik tayo. Sakay tayo sa Superbook. Punta tayo sa timeline. Yan, andito na tayo ngayon. At ito ang sabi ng Lord, kapag sinabi ng Diyos, you offer your son as a burnt offerings, alam kagad ni Abraham, kaya hindi siya makakatanggi na sumunod sa Diyos because he understood it so well na itong bagay na to ay isang bagay na atungkol sa hustisya at kabanalan ng Diyos. Tingnan natin. Remember, flashback to, nung binabasa ng mga taga-Israelites, katatapos lang ang Passover. Ano sabi? Sisimulan pa lang yung Passover. Sanctify to me every firstborn, the first offspring of every womb among the sons of Israel, both of man and beast. It belongs to me. Ano sasabi ng Lord? Yung mga firstborn, maging anak ng tao o ng hayop, akin yan. It belongs to me. It sanctifies the rest. Are you following? Kaya nga, sabi niya, therefore, you shall keep this ordinance at its appointed time from year to year. Something to do with the Passover. Naalala niyo yung Passover? Mamamatay ang lahat ng firstborn son ng Egypt at ng Israel kung wala silang Passover lamb. Nasusundan po. Kasi in the justice system of God, itong firstborn son, sila po yung honor and glory ng family. Kaya may tinatawag na the law of primogeniture. Makinig kayo mabuti kasi medyo technical to na konti. Yung law of primogeniture, yung panganay tumatanggap ng mana. Bakit? Para kung may 10 anak, ikakalat yan equally, mawawala na yung legacy at pangalan ng tatay. Kaya inilalagay lahat yan sa panganay. Kasi the panganay will sanctify the rest of the family. The panganay will keep the honor and the legacy of the father entrusted to him by God. Nasusundan niyo po? Hoy, sabi niya, okay lang, isipin mo nananaginip ka na bumalik ka sa panahon ni Abraham. Nasusundan niyo? Kaya sabi ng Lord, tandaan niyo to, kaya nga si Jesus tinawag na firstborn of all creation. He sanctifies the whole creation. Nasusundan natin. Tuloy tayo dito. Sabi niya, you shall devote to the Lord the first offspring of every womb. Panganay. And the first offspring of every beast that you own, the males belong to the Lord. Nakuha niyo po. Now, verse 13. But every first offspring of donkey, pag yung donkey, hindi mo pwedeng i-offer. You shall redeem it with a lamb. Yung donkey na hindi mo ma-offer na panganay, babayaran mo yan, papaltan mo yon ng lamb. Diba? Ngayon, eto nga, kung hindi mo ma-offer si Isaac, mayroong kapalit. Kaya lang, ang inutos ng Diyos si Isaac, hindi yung kapalit. Hindi pwede yung kapalit. Yun ang eksaktong pinag-uutos ng Diyos. Kaya sabi niya, kung hindi, you shall break its neck
and every firstborn of man among the sons you shall redeem. Now, kung kayo nasa sitwasyon, paano yan? Lord, in your justice, I need to offer my son. Mahal ko siya, Lord. Pero, hindi ako makakatanggi sa iyo kasi you are a just God, you are a holy God, I am a sinner, and my son now had to cover up my sin. Kaya hindi ako pwedeng tumanggi sa iyo. Pero Lord, paano yan? So may tension. Bakit? Kasi sabi ng Lord, sabi niya, for through Isaac, your descendants shall be named. Yung descendant mo, maipapangalan sa pamamagitan ni Isaac. Hindi ni Ismael, hindi ng sino mang anak na darating pa man. Nakuha ninyo? So sa puso niya, ito yung grace ng Diyos. Si Isaac, pero in the justice of God, He's now requiring me to offer Isaac. How will I obey? And how will I not obey? Kaya ako sinasabi sa inyo, you better be careful to obey. Nagkakaintindihan yan. Hindi yan basta sinabi mo, nakarinig ka, mamaya may nakarinig dito. Uy, sabi ni Lord, i-offer ko daw anak ko, papatayin ko daw siya. Hindi yun sinabi ng Diyos. Kaya kung inutusan ni Lord si Abraham na patayin si Sarah, hindi niya gagawin. Sasabihin niya, hibang lang ako. Kasi wala namang sense yun eh. Murder na yun eh. Naintindihan niyo po? God will not instruct something na hindi ayon sa naiintindihan ng lahat na may sense para sa Diyos. Nakukuha niyo po. Kaya wag niyong gagamitin ito na sabihin niyo, sabi ni Lord, hiwalayan ko daw asawa ko, magpakasal daw ako din sa lalaki nito na may asawa din. Kasi susunod lang naman ako eh. Hindi yan sinasabi ng Diyos dahil hindi yan ayon sa kanyang salita. Kaya be careful. When you obey, you do carefully what is instructed by the Scripture. Are you following? Okay, tuloy tayo ha. So, balik tayo dito. So, ito na ulit. Sabi niya, so take your son. Maliwanag ha. Kaya ito amazing na tinan nyo ha. And there was a burnt offering and of the one of the mountains which I will tell you. Hindi agad sinabi. Sa madalit salita, tuturo ko pa sa'yo. Magbabiyahe ka pa, tuturo pa lang ng Diyos sa'yo, then it requires what? Intimacy with God. It requires, kaya yung obedience natin, hindi yung, okay na Lord, alis na ako. Hindi. Hindi ka aalis mag-isa. Lord, susunod po ako. Sama po ako sa inyo. Lakad tayo. O, dito ka, kanan. Apo, kanan. Kaliwa. Because I will tell you where. Naintindihan nyo? So, you are in constant communication with God. Hindi yung basta susunod ka lang, Lord, basta gagawin ko na to. Mag-share ako ng gospel. Hindi. Mag-share ka ng gospel. Kasama ka dapat ni God. Kaya sabi ng Lord sa mga alagad ni Kristo, ano sabi niya? But you shall wait. Sabi niya, you shall wait for the power of the Holy Spirit to come upon you. Di ba? And you shall be what? My witnesses. Hindi niya agad sinabi, go and make disciples. Hindi. But you shall receive the power that will come from on high. Kasama mo si God. Kaya huwag mong gagawin ang pinag-uutos ng Diyos na hindi mo siya kasama. Hello? Kaya tayo napeperwisyo. Kaya marami nagsishare ng gospel. Pupunta ka sa impyerno pag di mo tinanggap si Jesus. Lalo na papalayo sa Diyos eh. Di ba? Hindi dapat i-sense mo ano sinasabi ng Diyos. Kapag mo si Jesus Christ, laging hindi pare-parehos yung paraan niya paano makipag-usap. He was led by the Spirit of God. Hello? Andiyan pa kayo? Kahit pansinin nyo yung obedience, be filled with the Spirit. Sabi niya, give thanks, then submit to one another. Pati yung wives, yung submit with the Spirit. Yung pagsunod mo, dahil nagtitiwala ka, maliwanag sa isip mo yun because of the Holy Spirit. Alam nyo, hindi madaling mag-submit kung walang Holy Spirit. Hello? Kaya marami sa atin hindi masunurin eh. Kasi we're not living by the power of the Spirit of God. We are always trying to be religious, but not the reality of the power of God. Kaya ang Christianity has nothing to do with us. It is all because of Jesus who is at work in us. Okay ba yan? Pakigising mo sa katabi mo. Huy, gising ka. Di ba? Kailangan mo ng Holy Spirit. Di ba? Bakit? Tuloy tayo. Tingnan nyo ha. Importante ito. Tapos sabi niya, then, so Abraham rose early in the morning. Walang excuse. Ang agang gumising. And saddled his donkey and took two of his young men with him and Isaac and son. He split wood for the burnt offerings. Nagprepare pa ng mga woods. And went to the place of which God had told him. So sinasabi ng Diyos sa kanya, dito ka pupunta.
Listen, on the third day, Abraham raised his eyes and saw the place from a distance. Ilang araw? Ilang araw na sila babiyahe? Ikatlong araw na? Ba? Ibang klase ito. Handa niyang puntahan at sundin ng Diyos, hindi niya na inalintana kung gaano katagal yung biyahe, kung gaano kahirap yung biyahe, at isipin niyo yung 3 araw na iisipin mo, iaalay mo ang sarili mong anak, kasama mo pa, papatay kita mamaya, papatay kita mamaya. Pag-isipan niya, agony na yun. Minsan tayo, hindi na nga tayo mag-service na tayo. Ang init, huwag tayo pumunta doon. Malamig po sa CCF. Sige. Baka maingay yung pastor. Hindi, makakatulog ka din. Hindi inaalintana yung discomfort. It doesn't matter if it's not comfortable. It is not a matter of how far it is. The matter is, masama ko si God dito. I will be with the Lord. I will follow His instruction. I will do this with Him. Kahit sa ministry, minsan tatamarin ka kung hindi mo kasama si God. Kasi hindi naman madali ang ministry. Kung kayo, mag-D-group kayo, excited ka, nag-D-group ka, nag-invite ka, after 3 weeks, patay. Wala nang umatin. Yung iba pa, excited. Sige, start tayo. Sige, ito schedule natin ha. Mamaya, nag-prepare ka na ng food, lahat. Mamaya, magte-text. Sorry, hindi ko attend, something came up. Tapos sabi niya, may nag-text na naman. Sorry, hindi ako makaka-attend, something came up. Ba't nagsilahabasan sila kung kailan araw na ng D-group? Nakapagluto pa naman na ako. Anong gagawin ko dito? Itago mo para next week, pag umattend sila, yun ang kakainin pa rin nila. Di ba? Ba't yan ang kinain mo? Something came up. Naintindihan nyo kung gaano kahirap kung hindi mo gagawin para sa Diyos at hindi ka tutulungan ng Diyos? Naintindihan nyo po? Kaya it is something that you need to understand. You do it because you are with the Lord. At itong si Abraham, nakakatuwa, alam nyo kung bakit siya ganyan, kasunurin? Kahit nung una pa man niyang makita si God, sobrang masunurin siya. At ito sabi niya, Now the Lord said to Abraham, Go forth from your country, go forth from your relative, from your father's house, to the land which I will show you. Again, to the land which I will show you. Yun ang una niyang tagpo kay God. Sabi niya, iwan mo yung pamilya mo, iwan mo yung kamag-anak mo. Ilang taon na siya noon? 75 years old. Para alam niyo lang. 75 years old. Isipin niyo, 75 years old ka na, magsisimula ka pa lang ulit. Iwan mo yung kamag-anak mo, iwan mo lahat. Ba't ako susunod kay God? Alam niyo kung bakit? Sinabi ni Stephen ang dahilan. Sabi niya, and he said, Hear me, brethren and fathers, the God of glory appeared to our father Abraham. Alam niyo yung word ng glory? Ang bigating Diyos nagpakita kay Abraham. Isipin mo pag isang bigating tao dumating, hindi ka makakatanggi. Di ba biglang dumating si Presidente Bongbong, Jason, sumama ka. Sumama ka. Atakihin natin ang China. Hindi. Presidente, tumawag sa'yo, hindi ka makakatanggi-tanggi nun. Presidente yun eh. Bigatin yun. Ito, hindi lang basta, the God of glory, ang Diyos ng lahat ng bigatin. Naintindihan niyo po? Kaya alam niyo kung bakit hindi tayo sumusunod sa Diyos? Hindi natin nakikita ang Diyos na bigatin. Kaya sabi ng Panginoon, gusto niyo malaman kung gaano kabigatin ng Diyos? Matakot ka na sinong papatay ng katawan mo, pero mas matakot ka sa Diyos na pwede niyang dali ng kaluluwa mo sa impyerno. Ganun siya kabigatin. Are you following? And sometimes we take Him for granted because we thought that He is just like human, just like us, that we can easily ignore and forget. Hindi ganun ang Diyos na ito. He created you and me. He owns the universe at siya ang Diyos ng simula at ng huli. At ang huling halakhak ay sa Kanya. Kaya wag natin siyang i-ignore. Naintindihan po natin. Kaya pag sinabi ng Diyos, go and make disciples, don't ever ignore it. Bakit? Bigating Diyos yan.
Kaya si Abraham, he obeyed. Why? By faith. When he was called, obeyed. Why? By going out to a place which he was to receive for an inheritance. He went out not knowing where he was going. Bakit? Because he was looking for the city, an incomparable city, a city which has foundations, whose architect and builder is God. Kaya okay lang sa akin mawala ang aking mga kamag-anak. Okay lang sa akin maiwan na lahat dahil importante ang lungsod na to. Ito ang lungsod na tinaguyod ng Diyos. Wow! Ang bigating Diyos. Alam niyo kung bakit? Naalala ko lang po ito. Sorry ba't lumagpas yan? Yan. Isang araw, si Sir Leonard Wood nakatanggap ng imbitasyon mula sa hari ng Pransya. Sabi niya, I'm so pleased with you, I'm inviting you for a dinner. Tapos nung dinner time, dumating itong si Sir Leonard Wood. Sabi ng king, I didn't expect you to come. You invited me, sir. Yeah, but you never replied. Sabi niya, Sir, an invitation from the king does not need to be answered. It must be obeyed. When God invites you, when God tells you to do something, and if you know that He is indeed God, it is not something to be answered. It is something to be obeyed. Lalo na si God, hindi siya yung God na magsabit ka, kundi susumpain kita, hindi siya ganun siya. He entered into a covenant relationship and love with us. Kung yung asawa natin na mahal natin, o kung hindi pa, minsan mas masunurin pa tayo ng boyfriend, girlfriend pa lang. Nung boyfriend pa lang, pag sabihin ng lalaki, parang lahat tama. Sunod. Nung asawa na, parang lahat may tama. Kaya hindi na sinusunod. Di ba? Pero isipin nyo, may love relationship, parang ang hirap tumanggi. Kahit lang kahapon nga ho, nung nagsasabi asawa ko, Sweetheart, ang dami kong gagawin ha. Sabi, Sweetheart, samahan mo naman ako kasi dadaling ko doon. Ang dami kong gagawin. Mamaya, kita ko, kawawa na may asawa ko. Kawawa siya lang mag-isa. Pali na nga, sinamahan ko, hindi ko matiis eh. Kasi, siyempre, mahal niya ako eh. Kaya kailangan ko siya samahan. Pinag-drive ko siya. Kasi bakit? Kasi kahit ang dami kong gagawin, hindi ko pwedeng igamitin yun as an excuse. Because again, kapag bigatin sa loob mo, it is not something to be answered, but to be obeyed. Pakisabi sa katabi mo, you love God? Do you love God? Obey. Obey. Now, sunod is this, faith. Do you love God? Then faith, believe Him, trust Him. Kasi walang totoong pagmamahal na walang pagtitiwala. Now, tingnan niyo naman po ito. And Abraham said to his young men, stay here with the donkey, and I and the lad will go yonder, and we will worship and return to you. Maliwanag ang utos sa kanya, he will offer Isaac as a burnt offerings. Tama ba? Tapos ano sabi niya? Kita ko na. Iwan kayo dito ha. Babalik kami. Paano mo naisip yun? Na babalik ka? Di ba sasaksakin mo siya at susunugin mo? Paano siya babalik? Pero anong nasa isip ni Abraham? Hindi sinabi sa Genesis, pero sinabi sa Hebreo. Ano sabi sa Hebreo? By faith Abraham, when he was tested, offered up Isaac, and he who had received the promises from offering up his only begotten son, it was he to whom it was said, in Isaac your descendants shall be called. Ano sinasabi niya? Sabi ni Lord sa pamamagitan ni Isaac, yung aking descendant, tatawagin. Kaya, sigurado ko, ito mangyayari. Sabi niya, he considered that God is able to raise people even from the dead. Sigurado ko, kung papatayin yan, at sabi nila, i-offer kang bird, bubuhayin niya yan. Imposible namang hindi niya tuparin yung pangako niya. Nakuha niya? Nagtitiwala siya sa Diyos. Sabi niya, from which he also received him back as a type. Sa totoo naman, para naman talaga siyang namatay. Paano ka naman nakakatiyak, Abraham? Meron ka na bang karanasan sa Diyos na binuhay ng Panginoon Diyos yung patay? Meron ka na bang ganyang kwento? Oo naman. Ako na lang nagsasabi. Parang kunwari ako na lang nagkikwento. Oo naman. Paano? Yung asawa ko, si Sarah, nakatanggap ng kakayanang manganak, mabuntis. Kahit na beyond na sa proper time of life. Kumbaga, patay na ang kanyang, ang tawag dyan, sinapupunan. Wala na yan. Kumbaga, imposible na yan magkaanak. Wala na yung asim. Amoy na lang ang asim sa kanya. Di ba?
nakuha ninyo? Parang, peruin mo yung faithful God, sabi niya, naniwala kami sa Kanya, sa Kanyang pangako, nabuntis. Sa totoo nga lang, nung sinabi niyang mabubuntis, nagtawanan kami. Kaya nga tinawag siyang Isaac, katawa-tawa. Di ba? Isipin pangalan ng anak mo, tawa para mapaalala ka, tumawa ako na manganganak ako. Nakakatawa lang ito. Bakit? Kasi 90 naman na ako. Paano naman ako maaakit kay Abraham? Matanda na siya, 100. Si Abraham, maaakit pa ba sa akin yun? So for some reason, nagkaakitan pa sila. At nabuntis. Naintindihan niyo po? Kaya amazing si God. Kaya sabi niya, kaya si Abraham naniniwala. Now, tuloy pa natin. Therefore, there was born even for one man, and him as good as dead. Now, as many descendants, as the stars of heaven in number, and innumerable as the sun which is by the sea shore. Bakit ginagawa ni Abraham to? That he trusts the Lord. Kasi gusto niyang i-please si God. Do you want to please the Lord? Now, how do you please God? Sabi na, mapiplease the Lord pag susundin ko yung 10 Commandments. What's the point of following the 10 Commandments na sinasabi yung naman sinungaling si God? Paano nangyari yun? Tingnan ninyo. Kung tinatanggap nyo yung patotoo ng tao, yung patotoo ng Diyos ay mas matibay, mas madakila. Ang patotoo ng Diyos ay ito, patungkol sa Kanyang anak. Sabi niya, ang sino mang naniniwala sa anak ng Diyos ay may patotoo sa Kanyang sarili. Na ito, sabi niya, na naniniwala siya sa Diyos, at ang hindi naniniwala sa Kanya, ay sinasabi niya ang sinungaling ang Diyos. Dahil hindi siya naniniwala sa patotoo ng Diyos sa Kanyang anak. Ano ba yung patotoo ng anak ng Diyos sa Kanyang anak? Ang sino man, ito ang patotoo, na ang Diyos nagbibigay ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na ito ay nasa anak. Ang sino mang may anak, may buhay. Ang sino mang walang anak ng Diyos, walang buhay. Sinusulat ko ang mga bagay na ito para malaman yung mga naniniwala sa anak ng Diyos na meron kayong buhay na walang hanggan. Natanong ko sa inyo, sino sa inyo ang meron ng buhay na walang hanggan ngayon? Alam nyo, pag namatay kayo, sa langit kayo pupunta. Pakita sa kamay. Okay. Yung iba hindi nagtaas, siguro hindi kayo sigurado. Ilan sa inyo, si Jesus Christ talaga ang Panginoon ninyo, siya sinusunod ninyo. Kung siya ang pinusunod Diyos, siya ang Panginoon ninyo, meron daw kayong buhay na walang hanggan. Tama ba? Yung hindi naniniwala, ang sabi nyo, si God, sinungaling. Kalapastanghanan ng mga pinagkagawa ninyo. Naintindihan nyo ba yung sabihin? Na para sabihin yung, hindi ako naniniwala, may buhay na. Minsan, iniisip natin, may buhay na walang hanggan ba ako? Hindi ka naniniwala eh. Kaya nga, sabi ni Lord, gusto mong ma-please si God? It is without faith, it is impossible to please Him. For he who comes to God must believe that He is a rewarder of those who believe in Him. Ano itong faith na to? It is an assurance of things hoped for. Hindi yan basta, umaasa ako, kumbinsido ako, conviction of things not seen. Kumbinsido ako. Pag kumbinsido ka, handa ka mamatay. And the very faith that pleases God ngayon is the same faith that pleases Him for the men of old gained approval because He is the same God yesterday, today, and forever. Amen? Yan ang ating Diyos. Kaya mga kapatid, gusto ko pong pakinggan ninyo isang patotoo mula sa ating kapatid na talagang dito nyo maintindihan yung walk of faith na yon. No? Yung walk of faith na yun. Because trust in the Lord. Pakinggan po natin si Dr. Abet. Thank you, Pastor Bong. Magandang hapon po sa inyong lahat. I began early in life with a poor boy's dream to be successful someday. To achieve this, I knew I needed to excel in everything I do. So early on, it has always made me feel good whenever I am noticed for excelling, especially in academics. I knew I had an edge over others, and that made me proud. My sole purpose for my life, as I pursued academic excellence, is to have recognition, to be the best in my field, and to have a comfortable life. I would consider myself a good person. I never did anything to hurt others and was generally nice. I was set for life
because I knew that if I do my best, I can achieve whatever I set my mind to. And this was my mindset as I became a doctor, got married, and eventually became a father of 3. I was invited to practice my profession in Bulacan. I agreed and moved there even though my wife and I did not know anyone in that area. Little did I know that this was already God's hand at work in my life. During this time, I was enjoying the prestige and even the challenges of my practice as internist. I did my best and tried to make a name for myself, and I was succeeding. Slowly, people recognized me and started referring more and more patients. I was gaining popularity, and my career was taking off. I would spend hours in the hospital and would always say yes to every opportunity to advance my career. I was a Christian already, but I did not place God at the center of my life. My family also became less of a priority, and whenever I had to say no to spending time with them, I would rationalize that I was doing all of this for them. In 1997, the petition for my whole family to immigrate to the U.S. suddenly got approved. We have been praying for this for a long time, and it would mean greener pasture. It made sense to just go because, as some would say, it was chance of a lifetime. But instead of immediately jumping at this opportunity, God led me to seek His direction for me and my family. And as I prayed and sought the counsel of others, God impressed on my heart that this plan is for me and my family to stay in the Philippines. We obeyed and trusted God for this decision not to go. However, in January 8, 1999, a tragic event happened to our family. The car that my wife was driving, together with our firstborn son, was hit by a truck that caused his sudden death. But thankfully, with only minor injuries on my wife. I could not explain the pain my family had to go through because of what happened to our son. I felt helpless and frustrated being a doctor for not being able to do anything to extend the life of my son even for a few hours. Suddenly, the excitement, the prestige, and the desire to be the best in my profession became irrelevant. I also felt so much regret for not spending more time with him. And it was hard for me to get back on my feet after my son passed away. But God used this very painful time in my life to wake me up and bring me back to an intimate relationship with Him. And He used people to comfort and remind me of God's love. God used the death of my son to make me realize that life is not just about being successful and having the best of things. My life is not about me, it's about God and what He wants me to do. It's about glorifying Him with the skills He has entrusted to me. I then started to spend more time seeking God through His Word and made sure to make my family a priority next to God. It was this time when Pastor Eddie and Dr. Annabel invited me and my wife to attend Bible studies, retreats, and CCF Malolos worship. Eventually, we joined their discipleship group and started serving in different ministries in the church. I began inviting people to church and eventually leading also our own small group. I also became part of the Council of Servants of CCF Malolos and then became satellite overseer. Long time ago, Pastor Eddie talked to me and encouraged me to consider and pray to become a pastor of CCF. At this point in my life, all I wanted to do was obey God wherever He is calling me. Arlene, my wife, expressed her apprehensions. She was worried about our children's education as they were both planning to pursue medicine. But as I prayed, God reminded me that all of my life, it has always been Him who provided for all the things that we needed. My wife and I continued to obey God no matter where He asked us to go. We continued discipling others, serving in the church,
And as we did, we experienced God more and more. Our D group has multiplied to several generations. From overseeing CCF Malolos, I have been tasked to be the lay pastor of CCF Central Luzon, then Central Luzon Hub A. As for my children, both of them now have finished the course they wanted to pursue. I believe that all of this were only possible through the amazing grace, strength, and provision of God. I now realize that long before I came to know Christ, the hand of God was already leading me into the path where I will encounter Him and experience His love even through pain. Today, the only reason I'm standing here before you is because of His immeasurable love for me. We lost a son, but God blessed us with many spiritual sons and daughters in Christ. I am Abet Farinas. To my God, who has orchestrated everything in my life for His purpose. To Him be the glory and honor. Amen. Praise God. Praise God. Sobrang nakakamangha po ang ginagawa ng Panginoon Diyos. Amen po. You know, doktor po sila. Kasama niya po rin po yung kanyang asawa, si Arlene. Ganon din po si Pastor Eddie Robles po, at saka yung kanyang asawa si Doktora Annabel, andyan din po. Ayan. Now, isipin niyo po ito yung choice na sundin ho ang Diyos, kahit na ho yung kanilang mga professions po ay matayog, hindi yun ang issue. Ang issue, will they faithfully follow the call of God? Kaya sila po ay naglilingkod. Hindi ho yun sinusuporta ng iglesia. Si Lord mismo nagsusupport sa kanila sa magitan ng kanilang mga profesyon. Si Dr. Annabel po, tsaka si engineer, di ba? Engineer ka, di ba? Si Engineer Eddie po. Sila po yung kinakasangkapan. Kita nyo naman po yung larawan po, di ba? Sobrang, ako napalukso yung puso ko eh. Sabi ko, wow, praise God. And alam niyo po, yung mga anak-anak din ho ng kanilang mga satellites, sila doktor din, di ba? Sa Baliwag, Malolos, Baliwag, amazing. Kaya, mga kapatid, pwede po ba natin silang pag-pray? Tayo lahat, pag-pray natin sila. Kasi kailangan nila ng proteksyon ng Diyos. Pero ito po yung sinasabi nating faith. Na they will follow God, not because they want to have a comfortable life, but just simply because they want the comfort of God and the blessings of God in their lives. Kasi si God mismo yung kanilang blessing. Sige, pag-pray po natin. Father God in heaven, we thank you, Lord, for Dr. Abet. Thank you also, Father in heaven, doon sa faithfulness ni Pastor Eddie, Panginoon Diyos, na kung saan dinisciple niya po si Doc Abet at pagkatapos dinisciple nila ang maraming tao. Father God, thank you for blessing us with people like them, O God. Blessing this country, Father God, transforming lives, O God, transforming families, transforming communities, and transforming nations. Father God, I pray na Panginoon yung kanilang buhay ay maging inspirasyon sa lahat sa aming narito, that we too will take the call of faith, O God, to follow you, to make disciples, O Lord. Kahit naman, Panginoon, continue to provide for them. Pag mga pangailangan na Doc Abet, pangailangan na Pastor Eddie, Panginoon, kayo po mag-provide nito. Maging sa kanyang mga pamilya, aming Panginoon Diyos. Panginoon, ingatan niyo sila, proteksyonan niyo sila. Panginoon Diyos, panatiliin niyo silang malusog, Panginoon Diyos. Nang sa ganun, marami pang mga kaluluwa ang madala sa iyong kaharian. Salamat po muli, Panginoon Diyos, sa kabutihan ninyo sa buhay nila at kami po ay na-blessed sa kanila po mga kwento. Salamat po sa pangalan ni Kristo Jesus, ito bang aming papurit pasamba. Amen. 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 Praise the Lord po. God bless you. Praise the Lord. Ayan. Kaya po nga, we encourage every one of us to be faithful in making disciples. Yun ang utos ng Diyos eh. Don't just share the gospel, make disciples. Yun ang sabi ng Lord. Now, tapusin na natin to, no? Kasi alam ko kulang tayo sa oras, pero ito ay importante. Now look at this. Lahat ng ito, when God tells us, when He commanded Abraham to offer Isaac, it's an act of worship. Na talagang wala na akong ibang Diyos kundi si God. Talagang susundin ko na lang siya. Tingnan niya, sabi niya. So they came to the place of which God had told him, and Abraham built the altar. Umakyat pa sila, and arranged the wood, and bound his son Isaac, and laid him on the altar. Now, ano napansin niyo kay Isaac? Sumusunod lang siya, no? Hindi siya nagre-reklamo. Imagine, by this time,
some scholars say that siya ay po 25 years old, iba naman 30 years old. Ba, malaking tao na to. Buhat na nga niya yung mga woods eh. So malaking tao na to. Ilang taon na si Abraham? So kung 25 na si Abraham. Napanganak siya ng 100 years old eh. Di kayang-kaya na itulak to. Pero dito niyo maintindihan yung trust sa isa't isa. At pareho silang nagtumitingin at nagtitiwala sa Diyos. So, walang reklamo. Laid him on the altar, on the top of the wood. Eto na si Abraham, parang slow motion habang tinatali. Alam niyo, siyempre, moment of truth na ito eh. Tapos, eto na. Inangat na yung kutsilyo. Siyempre, parang, alam mo lahat ng bagay, biglang mag-slow motion, no? Parang, tapos yung anak, alam nyo, kahit by faith sila tinalian niya pa rin si Isaac. Tinalian pa rin. Bakit? Kasi baka pag nasaksak, gumalaw eh. Hindi, joke lang. Hindi ko alam bakit. Basta sabi nila, talian. Nitingnan ko lang kung gising pa kayo. Nung sasaksak na, naku, amazing. Eto na. Biglang, may anghel ng Panginoon Diyos, biglang tumawag mula sa langit. Tingnan nyo Abraham! Abraham! Kasi pasigaw yan dahil exclamation point yan. Hindi ba? Exclamation point yan eh. Ay, kayo naman eh. Gagugulat pa kayo eh. Kasi natulog kasi kayo eh. Diba? Abraham! At kayo yung Abraham, dalawa, ibig sabihin close sila. Close sila, naalala nyo. Abraham! I said, andito po ako, Lord. Huwag mo na ituloy. Do not stretch your hand against the Lord. Huwag mo ituloy. Sabi niya, huwag mo siyang sasaktan. This makes God so different from all the other gods. God values our lives. Yung ibang Diyos, pinapa-offer yung mga anak. Si God hindi. He is a holy God. He values the lives of every individual. Kaya nga sabi ni Lord, if you love me, you will love your neighbor. Because that is God. Yung binavalue niya yung buhay naman tao, walang sum of distaste na pag nakita niya parang inis ka na, walang ganun. Kasi God values life. Are you following? Sabi nga ganun, now I know that you fear God. Now I know. Akala ko ba all-knowing si God? No. Dalawang bagay yan. One, alam niya in mind, pero experientially at that time, hindi niya pa alam. Para ganito, God knows hunger, but He never experienced hunger nung hindi pa siya nagkatawang tao. Are you following? So ganun din yan. Bukod pa doon, yung word na know is to reveal. Pinapaalam niya sa atin what it means to fear God. Na you are willing to do everything, to give up everything. The most important person in your life, the one you love, Isaac, you're willing to give it up. Kung alam mong itong kailangan ng Diyos, itong hinihingi ng Diyos sa atin. If this will affect my relationship with the Lord, kahit importante ito, I need to give it up to God. Now I know how you fear me. Now God is revealing to us what it means to fear the Lord. Minsan kasi, takot ako sa Lord. Fasting lang, di ba? Fasting lang. Hindi pa natin magawang iwanan yung pagkain. Parang kakain pa tayo palihim. Lord, sorry. Diba? Minsan kakain na lang tayo. Sali magpasalamat tayo. Nasubo na, ay Lord, thank you po sa pagkain na sinigay sa amin. Thank you Lord, hallelujah. Lululukin na lang. Ano ba? Parang pinapakita sa atin sa Diyos, you did not withhold your son. Your only son from me. Kahit kaisa-isa lang yun. Ang sabi niya, you're willing to surrender it to the Lord. And the angel of the Lord called to Abraham a second time from heaven. Sabi niya, tinan niyo nangako, by myself, I have sworn, declares the Lord. Ako na mismo ang nangangako. Because you have done these things, have not withheld your son, your only son. Kasi niyo pa ulit-ulit, your son, your only son. May message si God dito eh. Pakinggan niya, indeed, I will greatly bless you. I will greatly multiply your seed as the stars of the heavens and as the sun which is on the seashore, and your seed shall possess the gate of the enemies. And in your, listen to this, seed, all the nations of the earth shall be blessed because you have obeyed my voice. Alam niyo bang, dahil sa obedience na yan, hindi lang siya ang blessed, pati tayo. Kaya when we obey God, when we worship God with all of our heart, soul, and mind, hindi lang tayo ang blessed, pati bansa natin mabiblessed, pati ibang tao mabiblessed. Kanya lang itong malungkot, but because of fake worshipers, hindi natin makita tuloy yung blessing. But I praise God. Pakisabi mo sa katabi mo, thank you that you are a true worshiper of the Lord. That you worship Him in spirit and in truth. And I'm blessed. Tingnan niyo, bakit ko sinabi? Alam niyo yung katotohanan na to? Tingnan niyo Sabi ni Paul, sa Galatians.
Now the promises were spoken to Abraham and to his seed. Remember? To his seed. He does not say to seeds as referring to many, but rather to one. And to your seed, that is Christ. Are you following? From that very seed, the whole world will be blessed. Because you obeyed, you're willing to give up your Isaac. Imagine, that seed brings this salvation to many. At nakasama tayo doon. Di po ba? Thank God for the true worshipers of the Lord. At yung God, sabi niya, since you're willing to give your own son, papakita ko sa iyo, ako rin. Ganyan. Kasi, remember, we become what we worship. Kaya, ang mga Christians, mapagmahal, kasi ganun ang Diyos natin. Tingnan nyo ha, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Kaya naman pala ganyan din si Abraham. Kasi yung tatay natin, yung Diyos natin, ganyan din. Willing to give His only Son. That whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Now, ano pang sabi niya? Ito sabi niya, for those whom He foreknew, He predestined to become conformed to the image of His Son, so that He would be the firstborn among many brethren. He is our sanctifier. Now, ano pa? Sabi ng Lord, remember, biglang, nung sasaksakin na, biglang nagkaroon ng ram, na nakot sa ticket. Yung ticket, parang matinik yun eh. Matinik. Di parang napipicture mo na si Jesus, no? Siyempre, ayoko mag-ICGCs dito, ha? Kaya lang, hindi mo maalis na makikita mo yung picture ni Jesus eh. Kaya sabi ni Lord, He will provide. He will see to it. Yung word na Yahweh Yireh, He will see to it. Natitiyakin ko, it will be provided. Kasi si Isaac can never be sanctifier of everybody. But patay na si Isaac. But somebody has to substitute. Kaya God provided an offering, the ram, para hindi na si Isaac ang matay. Ganun na ganun ang ginawa ng Diyos sa atin. All of us, in God's justice, patay na tayo. But because God loves us, binigay niya yung kanyang anak as a substitute. Paano natin nalaman yan? Because the next day he saw Jesus coming to him and said, "Behold, the Lamb of God, the very Lamb of God who takes away the sin of the world." Nasusundan niyo po. Now, here is the wonderful part. Kaya alam niyo naman na kung ano mang pangailangan mo, imposible hindi i-provide ng Diyos. Bakit? Yung pinakamatindi nating pangailangan, which is salvation, pinrovide ng Diyos. Ano pa kaya ipagkakait niya? Sure ako dyan, kasi sabi ni Paul, He who did not spare His own Son, but delivered Him over for us all, how will He not also with Him freely give us all things? Hello? Kaya tingnan nyo yung parallelism, no? Amazed na amazed ako. Si Isaac, the child of promise, loved by his father. Si Jesus, child of promise, loved by his father. Only son, only son. Miraculous birth, miraculous birth. Carried the woods of for his sacrifice, carried the wooden cross for his sacrifice. Willingly submitted, willingly submitted. Sacrifice on Mount Moriah, and would you believe, when Jesus Christ died, He was in the part of the Mount Moriah, and sacrifice on Mount Moriah. A substitute was provided. Jesus was the substitute. He was the substitute. Alam niyo kapatid, how can you not surrender your life to God? Di ba? Kaya si Abraham willing to do that. Because the Father that God is serving is willing to do the same. Let me end by saying this. Minsan we ask the wrong questions. Ano ibig sabihin? Alam nyo, tatanungin nyo ba sa shopaholic? Sasabihin mo ba, ilang beses ang pupunta sa mall? Sasabihin mo ba sa isang lalaking in love, mga ilang beses kang pupunta sa bubisitahin ng nobya mo? Hindi mo naman tatanungin yan, tama ba? Sa isang taong mahilig kumain, mag-explore ng pagkain, tatanungin ba kung ilang restaurant ang kanyang pupuntahan? Hindi na. Sasadyain at sasadyain niya yun. Pero tayo, pagsasamba sa Panginoon, sino magpipreach? Tinatanong pa natin. May aircon? Matatanong pa natin. Anong oras? Di ba? Ilang beses tayo dapat pagkita-kita? May day group ba? Ba't tinatanong natin yan? Dapat nga ang sinasabi natin, Lord, saan mo kung gusto pumunta, I surrender all. Let me ask you,
Anong Isaac mo sa buhay ngayon? At somehow, na nagiging hindrance siya sa pagsamba mo sa Diyos. Tayo pong lahat ay yumuko sandali at pumikit. Yung iba sa inyo nakapikit na kanina pa. Kala niyo hindi kayo nakikita ni Lord. Pero alam niyo po, just want to challenge you guys. Kapatid, habang lahat tayo nakayukot, nakapikit, huwag niyo nang tatanungin, tapos na ba? Kasi tanong natin, Lord, what else do you want me to do? Is there any Isaac in my life na kailangan ko na pong i-give up sa inyo? Na kung bakit hindi ako makapag-D group, hindi ako makapag-disciple, hindi ko magawa yung pinagagawa mo, ano bang humahad lang, Lord, na hindi ko maisuko-suko sa inyo? Lord, tulungan mo ko. Help me to identify my Isaac and help me to offer my Isaac to you. Marahil you are in a relationship na ayaw ng Diyos and yet you keep on holding on to that relationship. Maybe you're in a work na alam ng Diyos, ayaw ng Diyos, pero hinahawakan mo at hindi mo mabitaw-bitawan. Maybe you're practicing something na alam mo, ayaw ng Diyos, and yet you are still doing it. Kapatid, kayong dalawa lang ng Diyos ang nakakaalam yan. Habang tayong lahat ay nakayuko at nakapikit, if God is speaking to you and you know that God is telling you to give up that particular Isaac, at sabi mo, Lord, tulungan mo ako, hindi ko kaya. If that is the condition of your heart, you want to offer it, you want to sacrifice it to the Lord, pero hindi mo kaya, please, be humble enough to admit it before God. Taas mo kamay mo. Ako yun, Lord. Lord, I want to offer it, but I cannot. Hirap po ako, takot po ako. I'm admitting, Father God, that I cannot. I need someone to help me. I need your power to help me. Yes, be humble enough. Raise your hand to the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. And for those who raised their hands, I challenge you. Tumayo ka, sabi mo, Lord, I'm standing up because I myself, my very being is an Isaac, trying to protect my desires, trying to protect, Father God, my wants, trying to protect my own kingdom. Lord, help me. Help me, Lord, to surrender my life to you and let you be God in my life. Lord, thank you that you accepted me. You died for me. Lord, thank you that you took my part, took my, Father God, my punishment upon yourself, that I may be able to worship you in spirit and in truth. Lord, I come to you now. I'm standing before you now, offering myself to you. Lord, declaring you as my Lord and my Savior. Lord, di ko man alam anong mangyayari, but by faith, I'll follow you. By faith, I believe in you. Lord, I want to know you more. Thank you, Jesus. You may ask him now, Lord Jesus, take control of my life and allow me to worship you with all of my heart, with all of my soul, with all of my might, with all of my mind, that I may love my neighbor as you have loved me. Thank you, Jesus. Lord, kung may bitterness man, ini-offer ko na sa iyo. Kung mayroong puso ng paghiganti, ini-offer ko sa iyo. Lord, kung may puso, Panginoon Diyos, ng ugnayan na hindi nakakabuti at hindi nakaka-glorify sa inyo, tulungan niyo ako na tumakbo at humiwalay at sumunod sa inyo. Thank you, Lord. And Father God, as I've seen the heart of my brethren standing up before you, I pray, may you empower them with your Holy Spirit that they can say no to ungodliness in the name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. May your deliverance be upon all of us and may your name be exalted, Father in heaven, with the lives that you have entrusted us to have. And as we sing our last song, O Lord, I pray that we will sing this with all of our might, that we are truly surrendering our all to you. In Jesus' name we pray. Amen and amen.
Good day, CCF family. Welcome to Sunday Fast Track, where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Albert, isang campus missionary mula sa Elevate Youth Ministry at kasama natin ang ating speaker na si Pastor Bong Saking upang sagutin ang ilan sa inyong mga katanungan. Magandang araw po, Pastor Bong. Magandang araw din, Albert. Maraming salamat po sa pagpapaalala sa amin ng tunay na pagsunod at pagsuko sa Diyos. Para po sa unang katanungan natin, ano ang dapat nating gawin upang matuto tayong magtiwala sa Diyos, lalo na sa mga pagkakataong may ipinapagawa siya sa atin na hindi natin maintindihan or napakahirap gawin? Ayan. Siyempre, una, sa buhay mo, dapat, sa maliliit na instruction sa ng Diyos, gawin mo agad. Para matutunan mo siyang maintindihan yung ano yung ma-discern mo yung galing sa Diyos at hindi. Ngayon, pag hindi mo maintindihan, hindi masamang mag-intay. Kasi sabi ng Panginoon, they that wait upon the Lord shall renew their strength. They will mount up with wings like eagles. They will run and they will not get tired. They will walk and they will not get weary. So minsan, ang kalaban natin, hindi yung hindi natin maintindihan yung utos, kundi nagmamadali tayo. So learn to wait upon the Lord. Kasi hindi naman ipag-uutos sa'yo ng Diyos totally na hindi mo naintindihan. Yung meron niyang konting pangunawa. Kung hindi mo ba fully understand, na-understand yung utos niya, at least you can trust His heart. No, alam mo yung bakit niya pinagagawa ito. Alam mo kung bakit niya ito inuutos. Ganyan. Thank you so much po. Patience is the key. So, question number 2 po. Tama po ba na hindi tayo binibigyan ng pagsubok ng Diyos na hindi natin kaya? Hindi ko naman pwedeng tutulan na sinabi ng Panginoon. Di ba sabi niya, no temptation has overtaken you which is not common to man, but God is faithful that He will not let you be tempted beyond your strength. And the temptation itself will give you a way out. Pangako niya yun sinabi niya yun. So lahat ng temptation meron tayo, hindi totoong hindi natin kaya. Kaya natin yan. But we need to trust God, we need to hold on to His words, katulad ng pangako na yun. Para po sa ating last question, paano po natin malalaman kung ano ang tunay na pagsuko sa Diyos sa mapagpanggap na pagsunod lamang? Alam mo kung ikaw ay mapagpanggap. Di ba? Hindi naman malalaman ng ibang tao yan. Di ba? Ikaw lang nakakaalam yan. So tiyakin mo na totoo ka. Na sinusunod mo ito dahil alam mo na you want to please God, that He is your God. Kasi hindi ka naman susunod kung hindi mo siya Diyos Hindi ka naman susunod kung hindi siya talaga ang Panginoon ng buhay mo. So, kaya yung maraming tao hindi sumusunod, talagang hindi naman na tinuturing ang Diyos na Diyos. Kaya kung gusto mo malaman kung ikaw ngayon nagkukunwari lamang, talaga ba siyang Diyos mo? Kung talagang siyang Diyos mo, di gawin mo yung pinagagawa niya sa'yo nang walang pagpapanggap. Maraming salamat po, Pastor Bong, sa pagsagot sa aming mga katanungan. And that's it for our CCF Sunday Fast Track. God bless.